Okay, magandang gabi po sa inyong lahat, mga minamahal ko mga kababayan. So muli po nandito na naman po tayo sa ating programa. At makakasama po natin, syempre, ang ating mga kababayan ngayon, lalong-lalo na po ang ating mga kaisa o yung ating mga member ng ating YouTube, no? At syempre, bagong lahat, pinabati po na po natin ating mga kapatid Luzon, Visayas, Mindanao, hanggang mga kababayan po natin sa abroad na lagi po natin nakakasama. Sa bawat araw po na tayo mayroong mahalagang pinag-uusapan dito po sa ating programa, ang Reaction Moderada po. At syempre, pinabati din po natin maging ating Pangulong Ferdinand Marcos Jr., maging ating minamahal na First Lady Liza Araneta Marcos. Okay, so hindi na po natin patatagalin pa mga minamahal ko mga kababayan. Ito po ang ating pag-uusapan ngayon. At ganoon pa man, bago pala lahat, pinasasalamatan ko po muli si Ate Vilma, no? Sana'y bigyan pa siya ng lakas ng pangangatuan, taas ng buhay, nang sa ganun ay, alam mo kasi yung mga tao kasi na talagang mayroon pong hangarin na makatulong sa kanyang kapwa, yan po dapat yung pinapataas ng buhay. Sapagkat marami po yung maliligtas na buhay, maraming matutulungan na buhay, hindi po katulad ng iba dyan, no? Na yung mayaman ng yung mayaman, nagiging bilyonaryo, trilyonaryo, pero ang iniisip po ay lagi lamang po ang kanilang kapakanan. Okay, so pag-uusapan po natin ngayon yung tungkol po sa ginawa po o sa naging reaction po ng Iglesia ni Manalo sa naging pahayag po ni Amy Marcos at naging reaction din ni Sara Duterte at yung mga naging reaction din po ng mga ilang mga tao na lubos na nakakakilala po kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Okay, sa balita ko po mga minamahal ko mga kababayan, pinatigil daw ng pamunuan ng Iglesia ni Cristo itong kanilang ginanap na rally dahil po daw sa wala daw sa usapan yung naging pahayag po ni Amy Marcos, no? Pero kung ako po tatanungin niyo mga minamahal ko mga kababayan, kung ako, sa akin lang imposible po na hindi nila alam. Imposible. So sa nakikita ko dito, ito na yung sinasabi natin na di ba dati sinasabi ko na pagkatapos gamitin ni Sara Duterte itong si Amy Marcos ay siguradong ilalaglag niya ito. Ilalaglag nila ito. So ito na yung sinasabi natin dito. Dahil sa pagiging tanga, bobo, ilusyonada nito ni Amy Marcos, ilalaglag talaga siya. Bakit ko nasabi? Nung nagsalita po siya, mga minamahal ko mga kababayan, patungkol po sa yun nga, yung mga sinabi niya tungkol kay First Lady Liza Araneta Marcos, sa kanilang mga anak, sa ating Pangulo na isang buong pamilya gumagamit na ng droga. Excuse me po. Hindi po pala lahat ng Iglesia ni Manalo ay natuwa. Yung iba doon sumisigaw ng boo, no? Binubu yung ano. Kasi yung ibang mga Iglesia ni Manalo dyan, naninindigan na talagang kanilang pagpunta dyan, yung pagsama dyan ay para po sa transparency o para lamang manawagan sa pananagutan para mapanagot yung mga politikong involved sa katiwalian. Pero nagsalita na po siya, nung nagsalita siya ng patungkol po sa paninira sa ating mahal na Pangulo, hindi po pala lahat ng Iglesia ni Manalo naniwala. Halos siguro 50% doon ay hindi naniwala. So nung nakita ng pamunuan na tila naghahati na yung reaksyon nitong kanilang mga membro, agad silang nagpababa ng utos na itigil na itong rally na to. No? Dahil nga po dun sa naging pahayag, kasi mismo sila, yung karamihan doon, ay hindi naniniwala sa naging pahayag po nito po ni Amy Marcos. No? So nung nakita nilang dismayado din si Sara Duterte at tila wala nang naniniwala, hindi lahat ay naniwala kay Amy Marcos, kasi nandoon si Sara Duterte sa sasakyan habang pinapakinggan yung kasinungalingan nitong ni Amy Marcos. Nakita ni Sara Duterte na tila hindi naging maganda ang reaksyon ng mga membro ng INC at nahati ito sa dalawang hati. May naniwala at hindi. No? So dahil doon, dismayado si Sara Duterte. Dismayado. Kaya nga nung umakyat si Amy Marcos pagkatapos niya magsinungaling, gumawa ng kwento patungkol po sa pamilyang Marcos, tila ano siya, parang inisnab niya si Amy Marcos. At sinabihan niya na
mabuti pa pala na dun mo sa EDSA sinabi yan. Kasi kung dun sa EDSA mo sinabi yan, malamang baka sakaling mas maraming maniwala sa'yo at maaring sugurin nila ang Malacanang. No? So, ang nangyari dito, pero para sa akin, hindi ako naniniwala talagang hindi alam ng pamunuan ng Iglesia ni Manalo to. Alam ni Marcoleta, alam ni Sara. Pinag-usapan nila ito, na ito ang kanilang, kasi nakasulat Nakalagay doon sa papel Imposible naman na, at saka ako ang paniwala ko base sa aking kinakausap, base sa mga nakausap ko mga membro ng Iglesia ni Manalo. Magmula sa kanilang doktrina ay tinuturo na binabasa mo na yan nung mas nakakataas. Lahat ng kanilang mga gawa ay lahat ng sasabihin nila sa anumang mga espeto, anumang mga okasyon, binabasa mo na yan, sinisiyasat mo na yan, baka ito ay nakakasira, baka ito hindi pwede, Diba? Katulad niya sa TV, na hindi porket may channel ka, lahat na lang dyan ilalabas mo, di ba? So kaya nga dyan merong parental guidance, di ba? So alam nila yun. Ang hindi alam ni Amy, na kapag hindi naging patok yun at hindi kinagat ng karamihang mga Pilipino, ilalaglag siya. So yan ang nangyari, mga minamahal ko mga kababayan. Yan ang nangyari ngayon dito po kay Amy Marcos, na naguhugas kamay na po ngayon ito pong Iglesia ni Manalo. Dahil sa nakita nila yung hindi naging magandang reaksyon ng kanilang mga membro patungkol sa kasinungalingan po nito ni Amy Marcos. Diba? So sa katunayan lang, mga minamahal ko mga kababayan, alam kasi nila kahit yung pamunuan ng Iglesia ni Manalo, alam nila na hindi totoo ang sinasabi ni Amy Marcos. Sa katunayan, pagkatapos po yung mga pangyayaring yun, yung pinakamatagal na naging bodyguard po o naging kasama ng pamilyang Marcos ay nag-post po o nagpahayag ng kanyang saloobin patungkol po sa kasinungalingan ni Amy Marcos. Para maintindihan po natin, maunawaan natin mga minamahal ko mga kababayan, ito at panoorin po natin. Kahapon, nasyak po ako kasi hindi ko akalain na magagawa niya yan. Kasi kilala ko yan, magmula ng 11 years old po yan. Ma'am Senadora, magmula ng high school ka. Parati tayo nakikita sa Malacanang natin. Nagkasama pa tayo ng 5 years sa Kingston, New Jersey, nung nag-aaral ka sa Princeton University po. Kung maalala nyo. Nung nag-aaral ka sa Princeton University, halos 24 hours tayo nagsasama sa isang bahay. Sa loob ng 5 taon na nagsama tayo. Hindi lang yun. Magmula nung bata ka, nung 11 years old ka, Miss Amy, ang tawag ko noon. Now, Honorable Senator Amy Marcos. Alam mo, Senadora, hindi ako dapat magsalita. Pero parang nasaktan ang dibdib ko yung sinabi mo kay Master Bunget, now PBBM. Hindi ko kalain na sisirain mo yung kapatid mo. Kadugo mo yan Hindi ko kalain, ma'am. Unang-una po, dapat ikaw ang head ng family kasi ikaw ang panganay. Ngayon ko lang nalaman po na nag-ibang pagkaugali mo. Hindi ko akalain po. Baka na nahagip ka ng malalang typhoon. Baka na amlihan ka kung nada itilo. Ang nasaktan po ako, yung sinabi mo, malala. Hindi naman totoo yan Kilala ko yan si Bungit. Kilala ko kayo. Kilala ko si Irene. Kilala ko si yung bunso. Si Miss Amy. Kilala niyo ko lahat. Maraming akong remaining na naiwan na dakilang yayayo ng Malacanang. Wala nang iba. Kasama ko dyan si Manong Willie. Ayan. Si John Barres. Yan ang mga original na nagmamahal talaga ng tapat sa inyo. Ngayon,
kung naalala nyo, tuwing election po, nung tumakbo ka ng senador, noong 2019, nag-resign ako sa trabaho ko sa Amerika para tutulungan kita and you are as political security na nagkampanya sa inyo. Maski wala akong sweldo, hindi ko nagreklamo. Yan ang pagmamahal po. Hindi ako mukhang pera. Sana po, isipin nyo naman mabuti po. Kapatid mo yan. Kadugo mo yan. Eyewitnesses. Kayong tatlo, napakasaya niyo. Napakasaya ninyo noon. Nung bata pa kayo. 5 years old si Irene, 8 years old si Bunget. Napakasaya ninyo nung araw. Napakasaya. Kung saan ka pumunta, party dito, party dyan. Ha? Okay, doon na lang po tayo, no? Yan po ang importante doon eh. So, kung titignan po ninyo mga kababayan, mismong ano na po mismong pinakamatagal na naging yaya pa nila o yayo kasi lalaki, no? Ang nagsalita na kasinungalingan talaga yung naging pahayag nito ni Amy Marcos, no? Isang gawa-gawang kwento lamang para lamang sirain ang kanyang kapatid, no? So kahit nga itong si Vic Rodriguez na bagamat tumiwalag na kay PBBM at naging kaalyado po o naging kakampi o naging ano pa nga to naging isa sa Duterte ay nagpahayag, no, ng kanyang nalalaman. Hindi nga niya direktang hindi nga niya masabi na nagdodroga kasi matagal silang nagsama din yung 2 buwan na, 1 buwan, matagal na yun Diba? Malalaman mo na agad yung tao kung adik o hindi Diba? O pakinggan natin si Vic Rodriguez. I am no virgin when it comes to talks of his being a drug addict or drug dependent or drug user. Oh. Pero wala akong nakita na personal na kami magkasama. Hindi ko talaga nakita And surprisingly, he was able to produce a negative drug test result specifically for cocaine use. And that was sometime in 2021. Oh, di ba? So, malinaw mga minamahal kong mga kababayan na kaya lamang sinabi iyon ni Amy Marcos, meron siyang personal na meron siyang personal na 'di ba? Alam niyo yung meron siyang personal na dahilan o pakay na kung saan ginamit na lang niya yung pagkakataon na inaakala niya na doon sa sasabihin niya maniniwala pati ang kabuuhan ng Iglesia ni Manalo. Hindi. Kaya nga nung nakita mismo ni Eduardo Manalo, teka, mukhang malalagay tayo sa alanganin dito, maghuhugas kamay na tayo. Hugas kamay na agad tayo. At ang ginawa nilang dahilan, kaya na daw hindi nila pinagpatuloy yung rally dahil inambush daw sila ni Amy Marcos. So, ibig sabihin, lumalabas na sila doon at ayaw nilang aminin na sila ay kasabwat doon sa naging pahayag ni Amy Marcos. So, yari ngayon. So, mawawalan, maliban na dismayado si Sara Duterte kay Amy, dismayado rin yung INC, wala na maiiwang kakampi dito si Amy Marcos kasi mukhang nilalaglag na po siya, mga minamahal ko mga kababayan, nitong kanyang mga kalaban. Sa totoo lang mga kababayan nung alala nyo noon, nung lumabas yung isip patungkol sa ang ating mahal na Pangulo ay nasa listahan ng mga drug addict, diba? Na kung saan ay pinatutunayan di umano ni Gonzales o Morales ba yun? Yung kalbo na kasing kalbo rin ni Bato de la Rosa at ito ni Marcoleta. Ngayon, mismo si Duterte ang nagsabi na hindi totoo yung sinasabi niya. Gawa-gawa lang niya rin yung sinabi niya doon sa tablado dahil lamang sa personal nilang interes. Diba? Naalala niyo yun? Naalala niyo yung nung tinanong siyang muli kinabukasan, ito para maintindihan ninyo, papakita ko sa inyo, panoorin po ninyo para maging malinaw lamang po sa ating mga kababayan ang katotohanan, di ba? O ito, panoorin po ninyo. Kung nandun yung pangalan niyo, I would have posted a lie.
in public. At saka kung nandoon yung pangalan niya, isasabi ko talaga, wala. In fairness to the President. Sa press con kahapon matapos sumarap sa pagdinig ng Senado sa war on drugs, natanong ulit ang dating Pangulo tungkol dito. Ayon kay Digong, wala naman daw talaga sa narcolist si PBBM. Kung nandiyan yung pangalan niya, I would have posed a lie in public. At saka kung nandoon yung pangalan niya, isasabi ko talaga, wala. In fairness to the President. Sa press con Diba? Oh. So, ibig sabihin, mga minamahal ko mga kababayan, kaya nga doon sa mga naging pahayag ni Amy Marcos, hindi lamang po si Senador Lacson ang pumalag. Hindi, kundi maging si Gatchalian at yung iba pang mga senador. Diba? Bakit ngayon niya lang sasabihin yan? Samantalang napakataas ng panahon na nananawagan sa kanya ang mga DDS, nananawagan sa kanya noon yung mga KOGC, nasabihin niya na ano, di ba? Pero ba't di niya ginawa? Kasi, hindi pa siya delikado noon. Dahil, ang ombudsman noon ay si Martires pa at hindi pa si Remulla. Kaya, hindi siya nagsasalita ng ganong paninira. Di ba? Dapat sa simula pa lang. Lalong-lalo na yung nilabas nila yung bidyong pulburon. Diba? Yung video na nagsasyabong ating mahal na Pangulo na natuklasan din na pati yung video ipeke din. Diba mga kababayan? So marami na silang ginawang mga moves. Alam nyo tulad nga ng sinabi ko, kung sila ay nasa tama, nasa katotohanan, madaling patalsikin ng isang Pangulo. Kahit sino madali. Tingnan nyo sa ERAP, hindi tayo nahirapang patalsikin. Kaya nagkaroon tayo ng EDSA 2. Ano tinawag na Exodus. Kung ako nagkakamali. Kasi matibay ang ebidensya. Pero kapag ang sinasabi lamang ay puro mga hearsay, walang katotohanan, walang batayan, walang ebidensya, di ba? Oh. Pero alam niyo ba, itong nakakatawa, sa kabila ng siniraan ni Amy Marcos, ang ating mahal na Pangulo, lumabas ang katotohanan na si Amy pala ang may record patungkol sa drugs. Itong nakakagulat dito. Di ba? Yung kapatid niyang bunso, nanahimik lang. Kahit alam na alam ng ating mahal na Pangulo, na kitang-kita naman sa galawan ni Amy Marcos eh. Alam niyo ba, dismayado nga yung mga ibang INC na namumulat na sa katotohanan habang nakikita nila doon sa malaking monitor yung mukha ni Amy. Kitang-kita, ngiwing-ngiwi talaga yung bunganga habang nagsasalita ng kasinungalingan. Di ba? Oh, ngayon, nung natuklasan, bakit siya ganun? Dahil pala, meron siyang pananagutan o meron siyang pananagutin. Meron pala siyang bahaw o meron siyang haharaping kaso sa ombudsman na kung saan binuhay ni Remulla yung nakabinbin na kaso niya patungkol doon sa tabako issue, di ba? So kaya pala todo-todo na yung kanyang pagsisinungaling dahil sa pag pinagpatuloy ng ombudsman yung pag-iimbestiga patungkol sa kanyang katiwalian nung siya ay gobernador pa, lahat, kasi nakalagay doon yung lahat ng ari-arian niya ay maaaring kunin ng gobyerno dahil sa ginawa niyang hindi pagbibigay ng buwis sa gobyerno, na kung saan ang buwis na babayaran niya ay limpak-limpak at halos tingin ko hindi na 60 mahigit ang babayaran niya eh. Mahigit pa doon, di ba? So kaya nagkukumahol siya. At maliban pa doon, ay maaaring mahukay pa yung iba pang mga kaso niya na haharapin niya, hindi lamang sa ombudsman, di ba? So kaya nagkukumahol siya. At syempre, isa na din doon, kaya nagkukumahol siya na masira ang ating mahal na Pangulo dahil sa mauudlot yung kanyang pangarap na maging isang Pangulo balang araw at maging Vice Presidente naman ni Sara Duterte kung sakaling
Kumaga, magtagumpay sila sa kanilang masamang balak. Ang problema, hindi nagtatagumpay eh. Nagkakagulo-gulo na sila. Tingnan nyo ngayon. Naghugas kamay na yung INC. So ibig sabihin, mag-isa na lang si Amy ngayon. Nasasagot dyan sa kanyang sa kanyang mga naging paratang. Kasi maging si Sara sa kanya, dismayado eh. Di ba? Sumilip dun sa sa bintana. May kortina yung sasakyan ni Sara eh. Nakita mukhang dismayado yung ibang INC, mukhang hindi naniniwala sa kanya. Kaya dismayado rin si Sara. So dahil sa naging reaksyon ng mga INC, nagbaba ng utos ang INC na huwag na ituloy ito. Dahil malinaw na baka sabihin kasabwat tayo sa paninira ni Amy. So ibig sabihin, hinayaan lang siguro nila na mangyari yon para lang nagbabakasakali sila at pinalabas lang nila na inambush sila ni Amy. Kasi nang lumalabas ngayon na wala sa usapan na sasabihin ni Amy yun. Yun ang pinapalabas ngayon ng INC na hindi nila alam at wala silang idea na yun ang sasabihin ni Amy Marcos nung mga oras na yun. So dito pa lang mga minamahal ko mga kababayan, may problema na. No? So marami nagpapatotoo. Yung mga hindi nagsasalita ito matibay na ebidensya na to. No? Itong matagal na bodyguard nila na nagsalita. 'Di ba? Hindi ako nagkakamali di ko lang alam kung talagang hindi ko alam kung anong pangalan nito kasi hindi masyadong lumabas yung pangalan nito. Pero tinanong ko to doon sa ibang namin, kilala diyan sa Lawag, diyan sa kilalang kilala to at naniniwala sila at totoo daw na ito ay talagang matagal ng bodyguard o halos kapamilya na nga na pamilyang Marcos, no? Dahil bata pa lang sila Amy ay isa ito sa nag-alaga sa kanila. So talagang masasabi ko talagang nakakalungkot, di ba? Ito ulitin natin yung pahayag ng naging bodyguard ni Amy Marcos o naging bodyguard pa nung panahon pa ng kanilang ama. Ulitin natin. Alam mo, Senadora, hindi ako dapat magsalita. Pero parang nasaktan ang dibdib ko yung sinabi mo kay Master Bonget, now PBBM. Hindi ko kalain na sisirain mo yung kapatid mo. Kadugo mo yun eh. Hindi ko kalain, ma'am. Una po, dapat ikaw ang head ng family kasi ikaw ang panganay. Tama. Ayun ko lang nalaman po na nag-ibang pagkaugali mo. Hindi ko kalain po. Baka nahagip ka ng mga malalang typhoon. Ang nasaktan po ako. Sinabi mo, malala. Hindi naman tutulungan eh. Kilala ko yan si Puwet. Kilala ko. Okay, so ayun mga minamahal ko mga kababayan, di ba? Talagang pati yung mga nakakakilala sa kanila ng lubos na gulat. So hindi natin alam kung ano ang naging usapan kasi nila at ano yung mga transaksyon na nagawa ni Sara at ni Amy kung bakit sumusunod si Amy sa mga kagustuhan ni Sara. Kasi balita ko, natatakot yata itong si Amy na i-booking ni Sara, itong si Amy, na ang tatay ni Sara at si Amy ay may relasyon. At isa si Amy sa naging kabit ni Rodrigo Roa Duterte. So, marahil isa yan sa kinakatakot niya. Pero ganun pa man, ito na, nagbubunga na po. No? Hindi lumipas na isang araw, nagbubunga na yung kasamaan, yung kasinungalingan ni Amy. Naghugas kamay na. Sabi ko nga sa inyo, di ba? Maghuhugas kamay ang Iglesia ni Manalo na yan. Pagkatapos ng ginawang ito ni Amy, hindi tayo nagkamali. Di ba? So, ganun pa man, bahala na si Amy. Mukhang dinagdagan lang niya yung kasalanan niya. Dinagdagan lang niya yung galit ng tao sa kanya. Hindi niya alam
na sa ginawa niyang ito, mas marami tuloy sumusuporta at maraming nakikiisa na ngayon sa ating mahal na Pangulo. Sapagkat sa kabila ng kanilang grabe, dikdikang paninira, kabutihan at magandang ugali pa rin ang ipinapakita ng ating mahal na Pangulo. So, talagang kahanga-hanga. Bibihira tayo makakasik. Sabi ko nga, itong ginagawa nila mga kababayan, kung ginawa nila ito sa ibang naging Pangulo, lalong-lalo na kay Duterte, baka hindi ka naabutin ng bukas. Pero nakita nyo, sa kabila ng lahat, binabati pa rin niya yung mga kapatid niya. Parang yung, ano ba yung okasyon na yun? Yung tungkol sa magkapatid. Nakalimutan ko rin ang tawag doon. Diba? O, binati niya si Amy Marcos. Binati niya yung mga kapatid niya. Walang, sabi ko nga grabe, yung kalooban, bibihira tayo makakita ng ganong klaseng kalooban na sobrang napakabait. Yan ba yung adik? Yung adik kasi mainitin ng ulo eh. Yung adik palamura. Yung adik masama ang iniisip. Ang adik mamamatay tao. Ganun ang yan ang bunga ng nagdodroga, pero hindi eh. Malayo sa sinasabi ni Amy. Mukhang siya yung sabog ng mga panahon na nagsisinungaling siya. Mga kababayan, sabog na sabog siya. Di niya alam na, di ba, matalino ng mga Pilipino. Di niya alam na maraming taong aalma at magsasalita at magsasabing sinungaling siya. Biro niya, pati na to, hindi na nakatiis. Kilalang kilala niya mula sa pagkabata itong si Amy Marcos. So, excuse me po, magagalit si Amy dito. Di ba? Pero, dahil katotohanan ng pinag-uusapan, nagsalita siya. So, naniniwala ako na marami pang magsasalita at magbibigay ng simpatya sa ating mahal na Pangulo. Eh, dito lang sa amin eh. Nakita ko eh. Yung ibang mga dating ngayon, naririnig ko yung awa, yung believe. May kausap lang ako kanina, sabi, believe ako. Kasi kung ibang presidente ito, wala na. Maraming patay. Pero nakita nyo naman, napakabuti po ng ating Pangulo. Sa kabila ng paninira sa kanya, never niyang ginamit ang kanyang kapangyarihan para lamang kumitil ng buhay ng tao. So, maliwanag na po mga kababayan. So, eto na. So, bahala ka na, Amy Marcos. Pinili mo yung landas mo na yan, diyan ka. Pagdusahan mo yan pagdating ng panahon. So muli po, tulad po ng sinasabi ng lingkod, mabuhay po ang ating inabayan, mabuhay po ng mamahal sa ating inabayan. Maraming salamat po.